So, ayun mga kamaster, nasa De Castro nga pala kami ngayon. So, nag-pick up kami ng unit na i-install sa Friday. So, yun yung Panasonic na yun mga kamaster. Bali, pamasko na sa amin ng supplier namin na TCU sa may De Castro. So, yun, nakakatawa dahil may parigalo na sa atin yung supplier natin, So, bali, dalawang couple nga pala. So, ayun mga kamaster yung supplier namin. So, andito na nga kami ngayon mga kamaster sa Baisa. So, bali, repeat lang to, order. Dahil may na-install lang kami ditong 8. So, bali yung 6 na 5 tonner na yan, sa amin din galing yan. So, tas may dalawa pang wall mounted sa unahan, and then umorder ulit ng dalawa pang wall mounted. So, buti na lang may forklift kami na na nahiram dahil sobrang taas nga ng pinaglagyan ng outdoor neto. Mag-aarkil pa sana kami ng scaffolding, pero buti na lang at may forklift na pinahiram nga yung company na ginagawa namin. So ayun mga kamaster, kaya hindi kami nahirapan kahit doon sa mga 5 tonner na yon, hindi kami nahirapan magsampa dahil yun nga, ginamit namin yung forklift na yan. So, kaya hindi kami nahirapan mag-akit panaog nung 5 tonner na yun. So, ayun siya na lang muna yung pinasakay ko dyan dahil nung dalawa kaming sumakay nung unang akit namin dyan talagang nangangatog pa ako dahil mahina na tayo sa ganyang katataas, lulula na ako pagka ganyan. Kaya sabi ko siya munang bumaba at antayin ko na lang sila dito makakyat para yakit yung bracket at yung mga kailangan nilang gamitin para magkabit ng bracket, which is yung mga barena, bolten natin, kung ano-ano pa. So yun, pati yung extension, so, ready na nila lahat para isang akyata na lang. At may ginagawa rin yung operator ng forklift. So kaya antayin ko na lang sila dito sa taas habang binibidyohan ko sila. Nangangatog-ngatog pa ang tuhod ko dyan dahil talagang mataas. So ayan, patawa-tawa lang yung operator ng forklift. Bali, repeat order lang tong dalawa na to. So ayun lang naman makipagmamalaki ko sa sa company namin na pagka talagang nag-install talagang nagkakaroon ng repeat order dahil yun nga, sa kagandahan niya ng workmanship, and then especially dun sa mga materials ng installation niya dahil hindi namin talaga tinitipid, which is yan yung mga special bracket na yan para in case na mag-cleaning o may re-repair, so makakapatong dyan yung technician. Kung hindi man kami ang maglinis yan, at least iisip namin yung mga technician na gagawa, nakatulad din namin na natatakot din pagka si servicean walang service area pagka ganyang katataas. So ito, nasa ibabaw naman to ng bubong. Ang hassle lang dito yung pag-akyat niya ng ating technician o kami pagka after ng installation niya. Pero doon sa may portion sa likuran nilito, meron naman dong mababa, so abot nung ladder na tiklop na apat na tiklop. So possible sa susunod na doon na lang siguro aakyat pagka walang operator tong forklift na tong sinakyan namin. So ayun yung service namin, si boss pakaway-kaway pa nga. So bumili sila ng materyales ng pang-install dahil pumunta nga kami dito ng dire-diretso at abutin kami ng tanghali. So kasi ang gawa dito hanggang alas 3 lang sa warehouse na to. Yun ang talagang pinaka oras nila. Dapat alas 3 pull out na. So ayan, niakit na nga ni Lito at Nico yung ating mga materyales na gagamitin para maikabit na yung ating bracket ng outdoor. So ayan, ayan si boss matras. At ayun, nakababa na nga ako at yung pagli-layout ng indoor hindi ko na nakuha ng video dahil naging busy nga. So ito na lang yung ating
i-share yung pagkakawit na ng ating indoor unit. So basic na lang naman to sa mga kamaster natin, mga installer na. So ito para lang to sa mga baguhan. Yan. Pagka mag-service tayo ng installation yan, lagi kayong magdadala ng ladder dahil hindi lahat ng ginagawa natin na may mga ladder, no? So yun, nakakahiya kasi kaya nga tinawag tayong service center. So dapat kumpleto tayo sa ladder. Tsaka yan, yung mga trapal na yun, no? Yung pansapin. Kahit na ikalat mo dyan yung mga pinagano mo dyan sa installation, okay lang yan. At least may sapin. After nyan, yan. Tapos na yung ating installation. Bali, 2 unit na Coppel yan, mga kamastra. Bagong model ni Coppel. R3 to na rin yan. So ito yung dito sa may first floor tong akit tayo ng second floor. Yung sa second floor, naikabit ko na rin yung indoor dyan. So siguro mga na yan, around 1 PM na siguro yan. Yung mga oras na yan. So ayan, naikabit ko na rin yung isang indoor. Bali yung 2 indoor ako nang yung outdoor si Nico nang pinagawa ko. And then si Lito, yun yung ginawa niya yung drain niya nung 2 unit. So bibisitahin natin si Lito dun sa likuran. Tingnan natin kung tapos na yung kanyang ginagawang drain. So ayun mga kamaster, si Tolits Baby, ayan yung ginagawa niyang drain. So ayan, 2 unit yan, mahon dun sa taas yung kanyang piping. So ayan si Pinsan Nico, siya na lang yung pinag-outdoor ko dun at medyo bata-bata pa nga. So ayun mga kamaster, yung ladder kung nakakita nyo nakakaya naman ni Nico, inakit niya yan. So kailangan lang talaga pagka magsasampa lang ng unit ng forklift. So yan yung mga 6 na unit mga kamaster, yung install namin yan. So ayan, yung outdoor is tapos na, and then na testing na.